Isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga! Hello, Pride Bar Blue. ACS. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami, Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow May up. glow up with white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Galalala, Falcon. Galalala, Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefacton, amoy nakaka-joyful. Kiara, I'm Stephanie Adanza, 48 years old, and I'm working as a Member of Parliament Support Advisor here in Wellington, New Zealand. I'm very happy that a friend recommended MX3 to me when I opened the box of MX3 and it said, the best decision of your life. Wala nang doubt, I get to be part of a product that has a role in the good news, the Great Commission. MX3, dito ako bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Galalala, Falcon. Galalala, Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefacton, amoy nakaka-joyful. Champion na milyonaryo pa. Pagkakataon mo na namang manalo ng 1 million pesos tax-free. Dahil eto na naman ang champion na milyonaryo pa. At ngayon, may papremyo na rin kami para sa inyong mga suking sari-sari stores. Ilagay sa isang malinis na papel ang iyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Maaari din ilagay ang iyong suking sari-sari store at ang kanilang address at contact number. Ilagay sa isang white legal-sized envelope na nakipang rin sa mga required proof of purchase o POP. Ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers o mga pouch ng mga sumusunod na makikita sa official website and Facebook page ng Champion na Milyonaryo Ba, Champion Bar, Champion Powder, Champion Liquid Detergent, Champion Fabric Conditioner, Champion Dishwashing Liquid at Champion Dishwashing Paste. At sa labas ng envelope, ilagay ang Champion na Milyonaryo Pa, ang POP na ginamit at ang MBC radio station na iyong pinakikinggan. Ihulog ang iyong entry sa mga drop boxes na matatagpuan sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. 1 million pesos tax-free ang pwede mong mapanalunan sa Grand Draw. Libo-libong piso ang ipamimigay sa mga weekly draws na gaganapin sa mga MBC stations nationwide. At may pa-champion gift box pa para sa iyong suking sari-sari stores. Champion na milyonaryo pa. Brought to you by Champion. Walang gimmick, tapat po sa inyo. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa. Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Maulan man, no worries na amoy
amoy kulob ang damit. Charm Fabcon, bangong kumaka-bloom, tanggal amoy kulob sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumaka-bloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng unique toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try unique maximum fluoride protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Galalala Fabcon! Galalala Fabcon! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Kalafabcon, amoy nakaka-joyful. Ito nga pala si Kuya Jobert at ako isang komedyanteng Pilipino. Ako ngayon ay nandito na sa Calgary, Alberta, syempre sa Canada, and this is my MX3 story. Let's go! Medyo nagkakaedad na ako. Gusto ko rin syempre puro organic. Nagja-jogging ako, nagba-basketball ako. Pero syempre, alagaan mo yung binigay sa'yo ng Diyos na katawan. Yun, MX3. MX3, dito ako believe! Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Galalala Fabcon! Galalala Fabcon! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Kalafabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Fabcon! Galalala Fabcon! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Kalafabcon, amoy nakaka-joyful. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Sa pagbabalik tanaw sa 87 taong legasiya ng DZRH, napagtagumpayan na ng kauna-unahang himpilan ng radyo sa Pilipinas ang iba't ibang pagsubok, kabilang na ang bangungot noong panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig. Impormasyong naihatid ng himpilang KZRH ang siyang naging kaagapay ng mga Pilipino at nakasama hanggang sa nakamit ang kalayaan. At nang muling mapas sa kamay ng mga Pilipino ang kasarinlan, nagbukas din ang panibagong yugto para sa himpilan. Mula sa KZRH na kalaunay naging DZRH, ang mga balita at impormasyon ang nagsilbing gabay ng mga Pilipino. Naging hudyat ito ng panibagong simula at patuloy na paglago, kasabay ng pagsilang ng mga programang nag-iwan ng bakas sa kasaysayan at sa puso ng bawat Pilipino. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo, at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Ngayong
ika-87 taon ang kauna-unahang himpilan ng radyo sa Pilipinas ang DZRH, patuloy pa rin magbabalita, magseserbisyo at magbibigay pag-asa sa iba't ibang sulok ng bansa. 1994 nga nang inilunsad ang One Nation, One Station sa inisyatibo ni MBC Media Group Chairman Mr. Fred J. Elizalde. Naabot ang nasa 97% ng populasyon sa Pilipinas gamit ang nationwide satellite broadcast. Patunay ang 20 relay stations mula Luzon, Visayas at Mindanao sa patuloy na dedikasyon ng DZRH sa loob ng maraming dekada. Angel po siya ang Palmona sa giiwan sa inyo ng isang magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on! Good morning, Lakay! Good morning, sister. At good morning. Magandang mainit na umaga. Angel po siya ang Palmona sa giiwan sa inyo ng isang magandang umaga. Maraming Sa salamat. Pilipinas, una sa Pilipino. I get impeached, then that is my end. Tumutok sa pinaka-importanteng paglilitis ng impeachment court ngayong taon. The impeachment trial of Vice President Sara Duterte. At DZRH Special Coverage. Kasabay ng mga hamon at pagbabago sa paglipas ng panahon, nananatiling tapat ang DZRH sa paghahatid ng serbisyo sa publiko. Mas pinalawak ang pagpapaabot ng balita at impormasyon, hindi lang sa radyo, kasama na rin ang telebisyon, live streaming at social media para ihatid ang mga kwentong makabuluhan at napapanahon saan ka man naroroon. Mula noon hanggang ngayon, mananatiling kaagapay mo ang DZRH, naninindigan sa paghahatid ng katotohanan at sa paglaban sa patuloy na pagkalat ng disinformasyon. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Chief Justice Alex Jesmundo, abay, pwede bang ipatawag mo sa Supreme Court CJ itong si Judge Achilles Bulawitan ng Pasig RTC? Pambira tong judge na to, ngayon lang magkakaroon ng magandang wage increase pipigilin pa niya. Alam nga naman judge to, oo. Oras Bishop Buddy Ballesteros, alas 8:20. And the Golden Dove for Best Public Affairs Program Metro Manila goes to Damdaming Bayan, DZRH. Programang nakikinig, programang inaalam ang masasabi mo, programang magbibigay ng tama at totoo para tama ang alam mo. Tara, usap tayo para malaman ang Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH Damdaming Bayan. Kasama sina Lakay Deo Macalma at Sister L Elaine Apit. DZRH Damdaming Bayan. So I'd like to know when you got the notion. Said I'd like to know when you got the notion. Rock the boat, don't rock the boat, baby. Rock the boat, I don't tip the boat over. Rock the boat, I don't rock the boat, baby. Rock the boat. Magandang umaga Pilipinas. Magandang umaga Malacanang. Good morning Apo Presidente Bonget. Saan ba ang lakad ngayon Apo? Ha?
Yung presidente natin, parang jeepney driver, jingle na ang pahinga, ha? Ay, nako, tanggarit sa Friday. Chill-chill lang po tayo mga kuyang mga ateng. Pero tayo magiging chill-chill lang kung ang iinit, ha? Ayan. Ang iinit ang mga balita. Ayan. Grabe, ha? Away dito, away doon. Basta ano man ang mangyari, dapat trabaho lang. Kaya ano man ang mangyari, abay, sabi nga anong mamang andito kanina, si Secretary Vince Dizon. Ayan, trabaho lang. Ayan, mga ganyan ang mentalidad ng mga opisyal, ha? Samantala mga habigan, ano bang mainit na issue o dyan sa Achilles Bulawitan, ha? At ito namang si Regis Romero ng RR Builders. Ano ba naisip naman nito, hinarang-harang pa ang ang wage increase, ha? Abay na 85 pesos. Abay, paano ito, ha? Swelday ngayon. Nakasama na sa kwenta ng mga accountant natin, mga payroll master natin, ha? Abay, baka biglang bawiin niya, baka madili ang sweldo ngayong katapusan. Biyernes pa naman ngayon, ha? Paano yan, Labor Secretary Tolentino, Secretary Francis? Abay, gawa mo na nga paraan nito, ha? Itong judge na to, CJ, ha? Pwede patawag mo sa Supreme Court. Anong dahilan? Ba't naisipan na magpalabas ng status quo anti-order dito sa wage increase na ito, ha? Anyway, babalikan po natin ang mga isyong yan, mga kuyang mga ateng. At syempre, umiinit din ang bangayan, ha? Ayaw paawat ang Senator Ping Lacson, ha? Abay, humihirit nung utol ng mamang andito kanina, ha? Nasispire daw, pero ayaw, ha? Ayan, mukhang sabi ng Senator Ping kung Roy Loyola, ha? Sinimulan mo, tatapusin ko. Pero ngayon po, mahabigan na sa ating linya ang Secretary ng Department of Transportation. Alam po niyo, mahabigan, sa zona ng Pangulong Marcos ibinida rin ang mga proyekto ng pamahalaan under DOTR. Yan din ang tupad, tuloy pasada, kung saan nagkaroon ng dagdag na kita ang mga super na pampasada. Sa mga programang ito pa lang, milyong-milyong Pilipino, driver man o pasahero, ang nakaramdam ng kaunting ginhawa sa kanilang mga biyahe araw-araw mula nang ito'y nailunsad. Dito sa Metro Manila, ang lahat ng mga sumasakay ng Hindi yata yan, Mr. President. Nagiginawan. Ang tatanungin natin dito sa ating bisita ay yung MRT-7. Ayan, yung mga tren natin. Nasa ating himpilan po si Secretary Giovanni Banoy Lopez ng DOTR. Apo Secretary Banoy, naimbang bigat mo, Apo Secretary, ha? Ayan. Naimbang bigat, Apo Manong Deo. Ayan. Good morning din po sa lahat na nakikinig at nanonood ng iyong programa. Batang-bata ka pala sa personal, eh. Ayan, artistahin ka pala, ha? Ayan. Patay tayo. Ayan. Siguro mga halos magka-edad lang tayo, ha? May 40 ka na ba, ha? Ayan. I think po mas matanda po ako sa inyo, Manong Deo. Ganun ba? Kasi 40 plus lang ako, eh, ha? Anyway, Secretary Bano, yan. Pag-usapan nga natin, ayan, kasi naibida rin ng Presidente sa kanyang zona ang mga project ng Department of Transportation. Ay nabanggit yung MRT-7. Aba, yung mga taga Bulacan, matagal nang hinintay yung tren na sana'y sa lalong madaling panahon umabot na ang tren sa kanila. Ayan, kailan po ba matatapos ito, Secretary, sir? Tama po, Apo Deo. Ito pong proyektong ito, sabi nga natin, halos 3 dekada na po talaga tayo nag-antay. Napakatagal po nito. And finally po, under the administration of PBBM po, ang utos kasi natin talaga, pabilisan ang mga ganitong malalaking proyekto para po sa ating mga commuters kasi sila naman po talaga ang ating pangunahing interest. So, by next year po, second quarter of 2027, maasahan na po natin ang operations ng 12 istasyon po. Wow. Ito pong MRT-7 natin, we have 14 stations. So this is from North Avenue all the way to San Jose del Monte. Wow.
So, subalit by 2027 second quarter, ang mag-ooperate po muna is the Sacred Heart sa Quezon City all the way to North Avenue po. Okay. Yung ating 13 at saka 14 na istasyon, which is Tala Station and San Jose del Monte, kakaayos lang po yung right of way dyan at ay tatapusin natin hopefully by 2028 ay operational in the whole line. Ang kagandaan po kasi dito, Apo Deo, ako po nakatira sa Commonwealth po. Sa araw-araw ng ginawa ng Diyos, napakahirap po ng traffic dyan, napakalala po. Totoo po yan. Ngayon po kapag ito po tapos na po ang ating MRT7, at least for the first year po ang target natin dyan, ang inaasahan nating sasakay na pasahero is around 350,000 to 400,000 po na pasahero. At mula Sacred Heart all the way sa North Avenue po, aabot lang ho yata yan ng mga 20 to 25 minutes. Ganun po kabilis yan. Pero ang isa pa pong magandang idudulot po nito, kapag sinasabi nga po natin 350 o 300,000 na lang po na pasahero araw-araw. Tapos kapag ang isang sasakyan po may 5 pasahero, simple mathematics po, we can divide that. 60,000 po na sasakyan ang pwede nating tanggalin. Hindi na po gagamit na kalsada ng Commonwealth. So malaking talaga pong tulong sa traffic din po sa Commonwealth. Napakasarap pakinggan, Apo Secretary Banoy Lopez, pero alam po niyo, huwag kang mapipikon, ha? Magdandam kasi, alam mo, panahon pa ni Apo Speaker Joe De Venecia. Ayan, sina Vice President Noliboy De Castro, abay meron na ring inilunsad na project yung North Rail nung araw. Ayan, ano ang nangyari? Ba't ganun? Ba't pagka nag-iba ang administrasyon, hindi na nagtutuloy-tuloy yung project? Dito ba ang ganda ng sinasabi ni Manong Speaker Joe De Venecia, itong mga project natin na North Rail, ha? Abot ito hanggang sa amin sa Pangasinan, La Union, Ilocos Norte, iikot pa doon sa Cagayan Valley. Cagayan, Isabela, Nueva Ecija, pabalik dito sa Metro Manila. Ang sarap pakinggan. Pero itong sinasabi yung Secretary Sir, ano ang garantiya na ito ay magiging operational by 2028 hanggang Del Monte, San Jose del Monte, Bulacan? Ito po kasi isa ring PPP project po with SMC. Okay. So ang kagandahan po dito kapag it's a public-private partnership, una po sa lahat, garantisado po yung pondo dito. Okay. Kasi alam naman po natin SMC yan. No, ang pangalawa po, SMC po San Miguel Corporation. San Miguel Corporation. Si Mr. Ramon S. Ang po. Ninong pala ni Tunying, Don Ramon San Miguel Ang. Ayan. At pangalawa po, talaga po makakasiguro tayo na talagang tuloy itong proyektong to kasi nga po andito na yung mga bagon. 100% of the train sets andito na po. Fully energized na po yung rail lines. Wow. Tapos ngayon pa ang overall status ng proyektong yan is around 86 to 87%. No? So yung malaking aspeto na lang po ay yung natitirang 13th and 14th station. So kapag ako nga po, sabi ko nakatira sa Commonwealth, nakikita ko na po yung bagon na may testing and commission. Ganun ba? Tumatakbo na po. Minsan nga po kapag nakakaidlip tayo, akala ko po nasa EDSA tayo, akala ko MRT3, yung pala MRT7, they're doing the testing and commissioning. Kailangan po kasi yan sa mga bagon, yung parang break-in po ng sasakyan. Para they have to meet a certain kilometers bago natin ilalarga yan sa revenue line. Break-in din pala yun. Tama po. Medyo komplikado po talaga ang relays natin, yung whole rail sector. And 47% na po yung ating break-in or testing and commissioning sa ating mga bagon po. So, hanggang Fairview, ayan, lalagpas pa po. Hanggang Sacred Heart po yan. Sacred Heart. So, 12 stasyon po yan. Quezon City na yun na po yung boundary bago po magkalookan. May kalookan din po na site doon. 2027 operational na yan. Opo, 12 stasyon. Aba, anong month na next year? Ang timeline? Ako nga po, pinipilit ko po, kami tayong pag-ugnayan sa MRT7, baka kayanin natin ng kahit Abril
or Mayo bago po mag-June kasi tinatarget din po natin yung pasukan at least makakatulong sa ating mga mag-aaral. So sa tingin naman po talaga namin kakayanin po talaga natin before June 30 talagang operational na po talaga yan. Bata paabutin pa natin ng Abril, baka pwedeng hanggang Pasko yan. Ayan, pwede bang 24/7 ang trabaho dyan para mabilis? Hindi ba pwedeng ganon? Inaayos po natin talaga at may mga kailangan na kasi baka lang kasi po ang kapalit naman dito is the safety and the risk. Kasi yung based on our computation po, yung pagte-testing and commissioning po ng bagon talaga, it will take time. Kasi tatakbo po siya ng, sabihin natin, 24 kilometers yung relays. Kung kailangan ng testing or commissioning is around 40,000 kilometers, di pa ulit-ulit ho yun. Hindi na po natin pwede ilagay naman sa ibang relays po yung testing and commissioning. So yun po yung mga malalaking factor na which we think talagang second quarter po ng 2027. So kung abot hanggang San Jose del Monte, Bulacan, after San Jose del Monte, Bulacan, wala bang saan ba i-extend yan? Ano ba ang plano natin sa DOTR hanggang aabutin itong MRT7? Meron bang MRT8? Meron bang ano bang susunod sa Bulacan? Ayan, naabot ba ng Pampanga Tarlac yan? Ay sa atin naman po sa Pampanga, meron tayong North-South Commuter Railway naman po. Iba naman yun. Iba naman po yun. Ibang linya. Ng tren. At ang ginagawa naman ng DOTR po ngayon, DOTR planning natin, ay talaga pong pinag-aaralan yung mga iba't ibang, sabi nating rail lines po. No? Nabanggit po nga minsan, meron tayong MRT4. Pero that is talagang, it has to be studied very well with the help of ADB kasi ang maapektuhan naman talaga dyan yung trapiko dito sa Ortigas natin, napakakitid po yung kalsada dyan. Ito naman po ay east-west naman ang connection po nito. At hindi lang po dito sa Kalakang, Maynila po ang tinatarget natin pagdating sa ating mga relays. Ito masabi ko na rin po yung LRT2 natin. LRT2. Ito po yung from Antipolo all the way to Recto. Yan kapag pinasok natin yung sinasabi nating PPP, isang pinag-aaralan natin, ang plano po dyan ay mag-extend po yan hanggang Quezon, Pierre, Laguna. at saka Tutuban. Tutuban. Yung NSCR kasi po natin, that's Pampanga, Clark, all the way naman sa Calamba, Laguna, that's 147 kilometers. At meron pa tayong nasa plano din pero wala pong pondo at wala pong pinakipag-usap pa tayo sa sabi nating financial lenders. Ito namang PNR South Long Haul para dire-diretso po. Then we have Mindanao Rail. Tapos under FISIB na rin po yung isang plano magtatayo din ng relays sa Cebu itself. So, madami naman pong plano ang kailangan talaga. Sa ganito kasi malalaking proyekto, Apodeo, malalimang pag-aaral ang kailangan. Mas lalo na po sa paglalagay ng pondo at kung sinong popondo sa ganito malalaking proyekto. Ayan, bago natin nabanggit mo yung PNR Secretary Banoy Lopez, sir. Ayan, yung kasi marami rin nakikinig sa atin sa taga Rizal. Gusto nila tinatanong din nila, hanggang kailan kaya itong saan kaya ma-extend pa ba itong LRT hanggang sa may Antipolo doon sa may anong lugar nga ba 'yon? Dito may ngayon po Apodeo hanggang Masinag lang po yan. Hanggang Masinag. I-extend ba hanggang saan na extension yan? That's the plan po. Kapag meron na tayong private partner, yung PPP natin, papunta naman sa east side, ang target po natin ayon sa plano is Cogeo at saka Antipolo po. Yan naman po yung dalawang stasyon na ilalagay natin as part of the commitment of the private partner kapag natapos po yung PPP natin. Sinong kapartner ng gobyerno dyan sa PPP, Secretary? Sir? Wala pa po at kakasimula po lang natin ng market sounding. So, ang mangyari dito, ito po yung pagpunta natin sa ibang bansa at basically naniligaw tayo ng mga investor, yung mga international company na may ganito kaming plano, baka may gustong pumondo sa inyo. And the good thing po, napakaganda po ng reception ng market sounding natin. After that po, magsisimula na tayo ng sinasabi natin procurement at para masalang naman po natin yung karapat-dapat na maging partner natin. Para dyan. Ano ba ito, May tinatanong dito, Secretary Banoy, sir, yung bang LRT extension sa Cavite, tuloy na ba ito? Wala na bang legal issue? Ayan, may tanong po dito, Secretary, sir. Tama po. Ito po kasi ang nangyari dito sa LRT1 Cavite extension natin. Based on the original concession agreement, dapat po yung by 2019,
tapos na po yung additional 8 stations ng ating LRT1 extension. Ngayon po, meron na lang 3 naiiwan na ekstasyon. Ito po yung Las Piñas, Zapote, all the way to Bacoor. Itong issue sa Las Piñas po, ito yung issue po ng right-of-way ng Villar Group of Companies at yun po yung inaayos natin. Ngayon, ang naging instruction po natin sa ating DOTR rail, kasama na rin po ang LRTA, kung hindi pa natin maaayos yung Las Piñas Station because of legal issues, iiwanan na po namin yung Las Piñas Station. Itutuloy namin sa Zapote hanggang Bacoor po sapagkat we cannot be held hostage with the problem of Las Piñas. Iiwanan po muna namin. Kasi ang Zapote, Las Piñas pa rin naman po. Kung iwasan yan, paano magtutuloy-tuloy yung trend? May ikutan ba? Meron po, ang problema lang po is the station po. Hindi po yung alignment. So tuloy-tuloy pero walang station. Wala po muna habang kung hindi po kami mag-ayos with the Villar Group of Companies. Kasi ang Villar Group of Companies po, they intend to donate the property. So ang ginagawa naman natin ngayon, may pagpulong tayo sa kanila kasi kailangan naman po sa panig ng DOTR at gobyerno ay dapat we are free from any liability or risk. Kasi po dalawa sa kanilang parcels of land that they intend to donate ay may mortgage po. Ganun ba? So kailangan namin ayusin po yun. Kanino ba nakasanlayan? Sa China Bank. China Bank. Naku, malaki issue yan. Kaya nga po, kaya yun po yung inaayos natin ngayon. At kung hindi po natin maayos, na hindi po mabilis ang pag-aayos dyan, baka po mas maantala yung proyekto. Kaya po minabuti na lang po namin na habang inaayos natin yung problema dyan sa Las Piñas Station, kailangan simulan na natin paggawa po ng alignment, yung talagang viaduct hanggang Zapote, kasi yung problema, yung Zapote po wala nang problema sa right of way ng istasyon hanggang Bacoor. Kasi mas lalo maantala, mas madami maapektuhan. Mukhang mali ang kinakausap nyo, Apo Secretary Banoy Lopez ng mga Villar. Sino bang kinakausap nyo? Dapat ang kausap yun si Principal. Siguro si Principal ang kausap. Cynthia Villar, ayos na yan. Next week po, magkakaroon na kami ng pagpupulong. Nagpaabot na rin po ako ng imbitasyon sa mga Villar Group of Companies. Sabi ko nga po na ang sana po ang umattend sa aming pagpupulong ay yung mga official ng Villar Group who can decide. At hindi na po, tama na po yung mga abogado lang. Kasi kapag abogado medyo magtatalo-talo lang po kami kapag So, ako naman po, I'm quite confident that ipapadala po ng Villar Group of Companies are those who are authorized to decide on behalf of their corporations. Para matapos na po namin to. So, kailan makausap si Principal, former Senator Cynthia Villar at Senator Manny Villar. Ayan. Pwede rin isama yung magkapatid na senador, Camille at Mark Villar. Kung kinakailangan po, gagawin naman po natin. Ayan, marami pa tayo itatanong mga kaibigan dito sa ating bisita kay Secretary Giovanni Banoy Lopez. Siyempre pag-usapan natin ang PNR. Ayan, kailan daw mag-ooperate yung Bicol Express? Ayan, Secretary Banoy, sir, matagal na natin ngayong PNR natin. At siyempre, ano na ang update doon sa subway natin? Hanggang saan na nakaabot ang subway? Sasagutin po yan ni Secretary Banoy Lopez sa ating pagbabalik dito sa ating palatuntunang Damdaming Bayan. Damdaming Bayan. Sandali lang, Secretary Sir. Ayan, uminom ka muna Apo na Emperador dyan. Ay, kape-kape ka muna. Ayan. Ayan, at marami pa kami itatanong sa'yo. Magbabalik po kami sa ating palatuntunang Damdaming Bayan. Oras, Chief Justice Alex Jesmundo. Abay, Mr. Edwin Ernie. Ayan, Justice Apo Samga Erlan. Ito nga palang dark horse daw, ha? Sino ba talaga ang dark horse sa pagiging CJ, ha? Justice Rodil o Justice Maidas Marquez? Oras, ganap na alas 8:41. Ang oras na yan. Fabcon, amoy nakaka-joyful!
Fabcon, amoy nakaka-joyful! Champion na milyonaryo pa. Pagkakataon mo na namang manalo ng 1 million pesos tax-free. Dahil eto na naman ang champion na milyonaryo pa. At ngayon, may papremyo na rin kami para sa inyong mga suking sari-sari stores. Ilagay sa isang malinis na papel ang iyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Maaari din ilagay ang iyong suking sari-sari store at ang kanilang address at contact number. Ilagay sa isang white legal-sized envelope na nakip ang alinman sa mga required proof of purchase o POP. Ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers o mga pouch ng mga sumusunod na makikita sa official website and Facebook page ng Champion na Milyonaryo Ba, Champion Bar, Champion Powder, Champion Liquid Detergent, Champion Fabric Conditioner, Champion Dishwashing Liquid at Champion Dishwashing Paste. At sa labas ng envelope, ilagay ang Champion na Milyonaryo Pa, ang POP na ginamit at ang MBC radio station na iyong pinakikinggan. Ihulog ang iyong entry sa mga drop boxes na matatagpuan sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. 1 million pesos tax-free ang pwede mong mapanalunan sa Grand Draw. Libo-libong piso ang ipamimigay sa mga weekly draws na gaganapin sa mga MBC stations nationwide. At may pa-champion gift box pa para sa iyong suking sari-sari stores. Champion na Milyonaryo Pa. Brought to you by Champion. Walang gimmick, tapat po sa inyo. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful! Abangan this Saturday. Hi, kami ang Maymay! And you're watching Scene Zone! It's spaghetti! Yan! So doon naman tayo sa first impressions. Ayan na. Akala ko ikaw yung like, you're the mean girl. Like, gano'n. Jessie. Defend yourself. Tanggap ko naman. Ale-alembong sumayaw. Alembong. Ale-alembong gumalaw. Ay, 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 ay. Alas 12 ng tanghali, dito lang sa DZRH TV. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS. Trending and isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point of View. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy Bawal Yan. Pilipino, dito lang sa DZRH. Matchable entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point of View.
Angel po siya ang Pamono sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on! Nine, good morning, Lakay! Good morning, Sister Ann. At good morning. Magandang mainit na umaga. Angel po siya ang Pamono sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming Sa salamat. Pilipinas, una sa Pilipino. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Good Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. NBS, Trending and Viral Show. Nakahanda Sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hataw Balita. Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Ayan ang kabuhanan din pala tuntunan ng break time. Sabay niyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming salamat. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ng pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Sa pagbabalik tanaw sa 87 taong legasiya ng DZRH, napagtagumpayan na ng kauna-unahang himpilan ng radyo sa Pilipinas ang iba't ibang pagsubok, kabilang na ang bangungot noong panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig. Impormasyong naihatid ng himpilang KZRH ang siyang naging kaagapay ng mga Pilipino at nakasama hanggang sa nakamit ang kalayaan. At nang muling mapas sa kamay ng mga Pilipino ang kasarinlan, nagbukas din ang panibagong yugto para sa himpilan. Mula sa KZRH na kalaunay naging DZRH, ang mga balita at impormasyon ang nagsilbing gabay ng mga Pilipino. Naging hudyat ito ng panibagong simula at patuloy na paglago, kasabay ng pagsilang ng mga programang nag-iwan ng bakas sa kasaysayan at sa puso ng bawat Pilipino. Angel po siya ang Pamono sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on! Nine, good morning, Lakay! Good morning, Sister Ann. At good morning. Magandang mainit na umaga. Angel po siya ang Pamono sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming Sa salamat. Pilipinas, una sa Pilipino. Tuloy
Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo, at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. If I get impeached, then that is my end. Tumutok sa pinakaimportanteng paglilitis ng impeachment. Baha at iba pang sakuna. Pero alam po ninyo, hindi lamang natural calamities ang bumubuhos at nananalanta. Ang mga scammer, nagpapaulan din ng tawag para makapanloko at paborito nilang tumawag para makakuha ng mga impormasyon. Kunyari, may offer sila na rewards na pwede lang daw ma-process if you give your account information. Huwag na huwag mag-share kahit ano pang style nila. Kasi tatandaan natin, never share your account card or login info kahit kanino. Be smarter than a scammer with hashtag BDO Stop Scam. Oras sa Sister L. Pilipinas ang oras, it's 8:53. Good morning, Lakay. At Good morning, Sister L. Good morning sa lahat ng mga nanonood at nakikinig. Diyos maray na aga sa Indoga, boss. Bata parang mesmerize ka kay Apo Justice Giovanni Banoy Lopez. Ang bata pala niya sa personal, Lakay. Bata pa naman talaga ito eh. Eh di kasi pagka ini-interview parang pagod na si Sek. Biro lang yun. Ayan nga sa dami ng problema talaga sa DOTR talagang naka-stress. Ayan, kaya lang nandyan na, abay dapat gampanan ang kanyang trabaho. Yes. Pero bago natin balikan si Secretary Banoy Lopez, naimbag ka no nga bigat apo kadagiti taga-Tugigaraw Cagayan. Ayan, taga-Tugigaraw Cagayan pala itong si Secretary Banoy. Sandali lamang apo Secretary makipaskwa tayo pa. Ayan, baka magbigay pa to si Sek. Amo dito yung DCRS ka inaldaw ka Pasko dito. Apo. Parang hirap na ako intindihin na. Ganun ba? Dumudugo na yung ilong ko lakay. Sabi ko Sister dito sa DCRS araw-araw Pasko. Ayan, namimigay tayo na aginaldo sa ating DCRS Aguinaldo promo. Pero bago natin tawagin ang ninong ng bayan na nandyan sa may barangay Santa Teresita. Teresita lang pala. Barangay Teresita, Quezon City. Ano muna ang word of the day, Sister Eto L? na Lakay, diretso na natin ang ating word of the day ay whispered. Sa Tagalog ay bulong. Ayan. Ano ti Ilocano ti bulong, Apo Secretary? Araas? Arasaas. Ayun. Kita mo magaling mag-Ilocano. Fluent sa Ilocano si Sek. Arasaas. Bulong. Parang malapit ka sa Resorts World Manila. Ukata lang tayo. Ano bang context niyan? Tagig lang tayo, tagig. Ano daw, Lakay? Tagig. Ayan. Ayoko na. I cannot comment on that. Kasi yun ang sabi ni Senator Ping eh. Ayan. Anong context ba niyan? Ano to? Si Senator Ping Lacson. Yung bears whispered ceasefire request rejects it. Kasi may bumulong. Mayroon kasing mga bumulong. Ibulong mo sa hangin, ganun. Ceasefire my foot. Ayan. Ayun sabi. Ganun ba yan? Sabi niya, anong uri ng tao ang magde-declare ng gyera? Toy gun ang dala at laway ang bala. Pag na-confront ng bomba, magre-request ng ceasefire. Pabulong pa. Ceasefire my foot. Ceasefire. Ayaw ni Alan lang ganyan. Eto na lang kayong Nino ng Bayan. Ito ang Nino ng Bayan sa ating DZRH Malakas Aguinaldo promo. Tumutok sa DZRH at manalo ng isang 1,000 pesos sa Malacash promo kasama ang Charm Popcorn Purple Eternity.
Ito na ang Ninong ng Bayan, Ninong Sherwin para sa ating DZRH Malacash promo kasama ang Charm Fabcon Purple Eternity na may bango ng 1,000 bulaklak at ang ating Ninong ng Bayan ay nandyan sa Barangay Teresita, Quezon City. Ninong Sherwin, sino ang ating winner today? Ninong? At Secretary Banoy, eto na nga yung ating winner sa ating Malacash promo dito sa may Suki Market. Dito yan sa may Barangay Santa Teresita. Suki Dahil nahuli Market. natin na namimili, namamalengke itong sinanay. Pangalan nyo? Mayricia Perez po. Si Nanay Mayricia na Ganda ng palaging nakatune in sa DZRH. Opo. At malaman natin, sino paborito yung announcer tuwing umaga? Si Deo Makalma po. Ay, Deo, 1,000 agad yan. Ate. 1,000 pieces. Thank you po. Maraming salamat po. Ayan. Anong ginagawa mo sa Suki Market na ate? Namamalengke ka ba? Namalengke po ako kanina, sir, para may tanghalian po. Bumili, Anong ulam, ate? bumili ka ba ng utong tsaka batiti, Adobong ate? manok po, ma'am, sir. Adobong manok, walang utong tsaka kabatite. Ikaw naman Alam ko, paborito mo yon. Ayan. Di ka bumili ng utong tsaka batiti, ate? Alam ba ni ate Hindi yun? po. Ganun ba? Mukhang hindi niya alam yun, lakay. Hindi Ilocana ito. Ayan. Hanapin mo yung may-ari dyan, si Bishop Widen King sa kanyang Suki Market. Ayan. Maraming utong tsaka Si Joey kabatite. Marquez. Ilocano yung si Joey Marquez. Ayan. Ang utong tsaka batiti, ate, sito at tsaka patola. Ayan. Baka kasi akala niya kung ano yun Baka sabihin mo, ano yung utong? O baka manilip to ng mga dibdib, lakay. Baka sabihin ni ate, meron ako noon. Lagot ka. Ayan, ate, dahil... Friday naman, kalma Friday, lang. Chill-chill lang tayo. Ayan, nakapamalengke ka na ate, baka meron ka pang Baka may kulang hindi nabili. pa. Oo. Ano bang binili mo ate? Ano binili mo ngayon? Adobong manok, pang-adobong Ano manok. po? adobong manok. Manok po, ma'am, sir. Ba't hindi tinola pang adobo? Ayan. Hindi naman daw ikaw mag-uulam. Kahapon po, nagtinola rin po. Nagtinola. Nagtinola na. So, Magkakapakpak adobo na raw sila, naman. lakay, Ayan, kakamanok kasi yun lang yung mura. Ganun ba ate? O sige ate, para hindi ka maumay sa manok. Ayan. Bigyan mo ng additional 1,000 pambili ng 1K crispy pata Sherwin. ulit. Additional 1,000 pieces para sa'yo, ate, para bumili ka ng baboy. Thank you po, ma'am, sir. Maraming salamat po. Ayan, Malaking tulong na po sa akin po ito, sir. Ay, oo. Ayan, baka mamaya, naku, bumubulot Secretary Bano, magdadagdag pa yan. Marami tayong bala, lakay. Bubunot. Ayan. Panyo lang pala binubunot. Pinapawis Secretary Bano. Teka muna. Ayan, word of the day, ate. Ano po yung ating word of the day, ate? Whisper. Whisper. Bulong. Whispering Dahil- hope. Ayan. Bigay mo na, Dahil Ninong. dyan, meron kang medium component natin sa atin ng Astron, alagang maaasahan. At syempre, meron ka rin bango ng 1,000 bulaklak nasa Charm Fabcon Purple Eternity. Hatid sa ating mga damit kapag ginamit sa ating mga anlawin. Charm Fabcon Purple Eternity, gagamitin din yan sa pinakabago disenyo ng anniversary shirt ng DZRH. Plus, meron ka pang grocery mula yan sa ACS at sa DZRH at mabawakasan na po ang malnutrisyon dahil kakain ka na ng super sarap at ng sweet corn snack ng Regal Foods International Incorporated. Di Kuyang Richard C. At Ninang Pulet. Thank you, Ninong. Richard C. Thank you po, ma'am, sir. Thank you, ate. God bless Maraming po. salamat po. Malaking tulong po sa akin to po yung binigyan niyo sa akin. Kalmado lang si ate, lakay. Kalma lang si ate. Chill-chill lang. Ha? Ayan. Anong trabaho mo, ate? Isang tindero po, sir. Bawi, tindera pala. Bawi mo 1,000. May pera pala. Pera ito. Maraming salamat, Thank ate. you, ate. Ingat. Happy Ingat po. weekend. Ayan. Po nagpapadala. Nako, lakay, maraming salamat. At syempre, ito naman yung mga nanalo, lakay, sa ating Toda Max promo kasama ang Pride Detergent, Calamansi, and Jasmine na mga miyembro ng Santa Teresita Toda! Toda, todo ang pamimigay ng papremyo para sa mga tropa nating tricycle driver. Ito ang DZRH Malacash Toda Max kasama ang Pride Detergent, Calamansi, and Jasmine.
At eto na lakay ang mga baboundary ngayong araw dahil mamimigay tayo ng tigwa 1,000 pesos sa 5 tricycle drivers sa atin namang DZRH Malakash at Toda Max promo kasama ang Pride Detergent, Calamansi and Jasmine, labang linis, labang bango. Ninong Sherwin! Eto na nga lakay, mga nagpopogi ang miyembro ng Santa Teresita Toda na nanalo ngayong umaga sa ating Malakash promo Toda Max kasama ang Pride, Calamansi and Jasmine. Nanalo sila ng tigo 1,000 pesos, Deezer H t-shirt at syempre ang Pride, Calamansi and Jasmine! Maraming salamat ASG! Muntik-muntik na magsabay-sabay DCRH! Maraming salamat sa ACS at DCRH. Kaya mo yan para hirap na hirap mag-magbasa. Isang tagay pa, kuya. Maraming salamat ACS at DCRH. Kulang sa Eto pa, Poktanju. Maraming salamat ACS at DCRH. Maglalaba. Abo saya po. Yan. Sa mga nais manalo ng 1,000 pieces, lalo na sa mga tricycle driver, mag-antabay po sa inyong mga terminal. Baka kayo na susunod namin pupuntahan. At madidikitan ng Deezer H sticker para sa Deezer H Malakash promo kasama ang Pride, Calamansi and Jasmine. Ours number 6, Sherwin Bata Alfaro, Deezer H. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Back to studio. Merry Christmas! Maraming salamat Ninong Sherwin. Oo, ngayong 146 days, 14 hours and 57 minutes, Pasko na lakay. 146 days na lang. Sabi ko sa'yo, tayo lang nagka-countdown na radio station. Kaya pala parang gusto mo mga magmano kay Secretary Banoy. Gusto ko man magmano pero parang masyadong bata para manuha. Ganun ba? Baka bigyan ka ng suman tsaka patupat. Ganyan na nga pinabigyan namin. Hindi ko pa natitikman yung suman galing tsaka sa patupat. Ganyan kami sa northern sa mga Ilocano ha. Pinabigyan namin pag kami nangangaroling. Ay, pero ano yung suman alam ko, yung patupat di ko alam patupat, yun. ayan. Parang suman din kaya lang hindi matamis. Ayan. Pwede sa akin yun. Sabay ganun. O kaya may isang kiraos ti bagas. Ayan. May isang kiraos ti bagas. Ayan. Nakay, Tagalogin mo na lang. May language barrier na naman tayo rito. Isang gatang ng bigas. Ganun nga pinabigyan namin sa probinsya sa mga nangangaroling. Anyway, balikan natin si... Marami tayong tanong lakay kay Sir Banoy. Ayan, baka natin tanungin yung issue ng Bicol Express PNR, ha? Na matagal na natin at saka yung subway natin, ha? Abay, marami nagpapatanong dito yung, ayan, katulad ni na Attorney Orly, ayan, sina Florante Rosales, Attorney Rina Seco, yung... kailan daw bubuksan yung mga may airport sila pero mga aeroplano. Ayan, pati daw sa Tuguegarao, Cagayan. At iba pang probinsya sa inyo. Sa inyo yata walang problema ha? Sa amin lakay okay naman sa Daraga International Bicol International Airport. Yung sa Naga lang ang Naga. Secretary Bano, sir, bakit daw ganun? May mga airport sila pero walang may aeroplano. Ba't walang bumibiyahe doon? Sa Marinduque at pati yata sa inyo sa Tuguegarao, Cagayan. Tama po, Apo Deo, no? So, yun nga po, it's always a close coordination with the airlines po. Kasi kahit na nagtatayo tayo ng magandang infrastruktura, tulad ng mga paliparan, pinapahabaan natin ang ating mga runway. Minsan po kasi, yung airlines mismo, which is being regulated also by CAB, kung sa tingin nila walang market po sa lugar na yon, ay hindi rin po sila talaga basta-basta lang po magpapalipad ng ating mga, sabi natin, aeroplano. Kaya ang ginagawa po natin ngayon with CAB also, no, yung Civil Aeronautics Board, silang nagre-regulate sa airlines, ay titignan natin yung, parang po, yung sinabi nyo nga po kanina, Apo Deo, baka naman pwedeng parang lumipad sa isang lugar at tapos itutuloy na lang po dun sa mas maliit na paliparan o mas maliit na komunidad. Halimbawa, Manila, Marinduque, Palawan, mga ganyan, Iloilo, mga tipong ganun ba? Tama po. At yun naman po, nagsisimula naman po yung ganung gawain na ngayon, yung ganung flight. So, ito lang po is more of coordination with the airlines. Kailangan natin ipakita sa kanila na more than the profit, we need also public service. Ayan, tama ka. Yung corporate social responsibility. Yes, CSR.
Hindi puro kita lang ha. Ayan pa, nabawasan lang yung kita, umaangal na ha. Parang si Para may Ninong, sinasabi ka. parang si Ninong Manny. So yun pala yung doon lakay. Kaya may mga iilan na airport na maliliit na airport na limitado lang talaga yung flights. Dapat brasuhin din ng kaap yan. Ng, kaso kung walang pasahero, baka malugi sa airline. Hindi naman siguro, di-schedule nila mga ano yan. Scheduled flight. Scheduled flight. Tsaka maganda yon yung yung parang connecting yung flight. Ayan, connecting flights. Nadali mo, Sister L. Eto, Secretary Sir, ayan na. Eto si Sister L gusto mag-train na papuntang Bicol. Yung PNR. Ba't na ang tagal na natin, yung PNR natin, ba't di na tumatakbo Apo? Yung sa PNR po, South Long Haul natin. Wala na po yung PNR natin na regular, pupuntang Bicol po. Meron pa, mga iba't I think certain portion, meron dito sa Albay, no? Pero hindi kasi ang plano po talaga dyan is PNR South Long Haul. Diretso po yan, hanggang dulo po ng Bicol yan. Ang nakaproblema po tayo dito kasi wala na pong pondo to, in the sense that ang popondo sana dito is sa Chinese government. Kung maalala nyo po, this is the same scenario with the Mindanao Railway Project. Oo nga, nasa Mindanao, di na natuloy. Tama, kasi po, yan po yung mga proyekto po na yung sinasabi nating Official Development Assistance Partner natin na mga banyaga ay mga Chino po, Chinese. At yan po yung hindi na natuloy kasi terminated. Not only during this administration po. It was terminated. It was canceled last administration. So ang ginagawa po natin ngayon sa DOTR, hindi natin kumbaga pinapatay yung proyekto. Ang ginagawa natin ngayon, sige, gawin na lang muna natin, bilhin natin yung right of way kasi kailangan naman yan, no? Para sa Mindanao Rail. Pero naghahanap tayo ngayon ng kung sinong papayag na pondohan nito tulad ng ADB, World Bank o pwede JICA. Ayan. JICA, So, yes. ongoing yung negotiation. Medyo lang napapahaba kasi inuuna naman natin yung ngayon, yung ongoing na projects natin. Kasi po yun, mas talagang sigurado at mas maaasahan natin yung pagtatapos ng mga proyekto yun sa mas lalong madaling panahon. Ayan. Sino bang nag-cancel, tayo o China sa project na yan? I think based on the records po, isa parang a mutual ganun ba? decision by both parties. Sayang kung natuloy sana yung train natin pwede natin padaanin ng West Philippine Sea. parang Hong Kong Macau ba? Wala kayo. May train sila doon, may underwater pa. Ayan, yung sa lalo ng tubig. Ayan, pero Sec, yung dito sa common station, target ng DOTR na partial operation this 2028. Kailan pong 2028 bungad po ba or ang first quarter of 2028, no? Yung kung maalala nyo po, Sister L, last year po tinerminate natin kasi yung kontrata diyan ng contractor, yung BF Corporation. Yes, opo. Sila po kasi ang nanalo diyan sa common station, but because of delay and everything, and then tapos we have to terminate it. So kapag nag-terminate ka kasi ng isang proyekto, basically, you have to restart the process. Yes. Kasi mas lalo na yung pagdating ng pondo. So, nakiusap kami sa LRMC. No? Sabi namin, tignan nyo nga kung pwede nyo ba ituloy itong common station na to para matapos na natin to. Kasi kailangan natin to once the MRT-7 rail line operates. Kasi doon po magtatapos yung MRT-7 natin sa North Avenue para hindi mahirapan. So, pumayag naman ng LRMC. So, sila na po ang gagawa dito by way of variation. At kamakailan lang po, kapag ganitong pagbabago ng proyekto, mas lalo na pagdating sa mga contractor, kailangan mo po dumaan sa ED Council na sinasabi natin. Yung ito po yung mga cabinet secretaries, pati Pangulo, to approve the project and everything. So, magsisimula na sila, I think by September, they can start to October. Matatapos yan ng first quarter of 2028. Ayan. Partial operations po. Partial operation. Hanggang Bicol na yan, Secretary. Hindi pa lakay. Common station po. Common station lang to, lakay. Baka abutin pa tayo hanggang susunod na administrasyon yan. Mahirap kasi talaga lakay. Ang tagal naman. Sige, eto na lang. Ongoing. Ano na ang update sa subway natin, Secretary Sir? Nakarating na ba ng Meralco Ortigas? Ay, opo. Ayan.
medyo maganda po ang ating progress sa subway natin. Ang tinitingnan natin ito yung tunnel Yes, yung butas po dito. Yung ating Valenzuela po, yung sabi nating stasyon ng ating first station po ng ating subway kung saan yung papunta po ng Kirini Station. 1.5 kilometers po yan, northbound and southbound. Yung butas po niyan 100% na. Maganda. Ganun din po sa tinatawag nating North Avenue hanggang Tandang Sora po. Ito dinaanan pa nito yung veteran. Golf course. 100% na rin po yung butas niyan. Northbound and southbound po. Tapos itong Ortigas natin. Ayan, Ortigas. Ortigas kasi papunta po sa yung Camp Aguinaldo natin, papuntang Ortigas at may papuntang Anonas. No? Yung papuntang Ortigas, yun po yata yung mahaba, mga 2.5 kilometers. Around 90% na rin po yung butas po. Napaka-importante po kasi yung tunnel boring machine po natin kapag yan po ay umiikot na parang slowly po ganun ba? Hindi po yan yung parang bomba. Parang bulldozer na. Dire-diretso lang. Ano lang po yan. Ganun ba yun? Mabagal lang pala. So isang ikot 1 inch, ganun. Ganun lang po. Usually po, ganun lang po. Talaga it will take time. Ganun ba? Dahan-dahan pala ang boring yan. Yes po. Kaya po talagang napaka-komplikadong makina po. Hindi po yan sinasabi ko kung pwede bang butasin mo lang isang para butas na. Kasi po, ang kagandahan dun sa tunnel boring machine natin, habang binubutasan, naglalatag na rin sila ng mga pundasyon na pait. Talaga. So masyadong komplikado po. Ganun. Kaya pala matagal. Matagal po naman. Pero ang good news dito, Sek, wala na ba tayong problema pagdating doon sa mga right of way? Wala na ho. 90% na tayo sa right of way. Isa rin po yan sa mga naging rason kung bakit po naantala itong proyekto. As of June po, 90% na po tayo ng right of way. Ayan. Dadaan pa yata ito ng Forbes Park. Hindi ba dadaan ng... ano po yan? Dadaan po dito mo sa may... BGC. Corinthians. Corinthians. Mga mayayaman ang mga nandyan, di ba umaangal yung mga nakatira dyan? Pumayag naman na po kasi na. Sa ilalim naman po hindi rin po matatamaan yung swimming pool nila. Ayan. So from Corinthians, saan ang tumbok niyan? Saan ang daan pa? Ayan na po yung ating Ortigas, papunta po ng Shaw Boulevard. Opo. Tapos yung sa naman sa dire, tapos tuloy-tuloy na rin po yan. Hanggang airport. Ayan. Maganda yung ganun lakay pag may na tayo. So kung per inch pala ang bagal-bagal ng boring, baka abutin tayo ng 2030, 2040. Ang full operations po nito, no? Ngayon po, pinaplano namin magkaroon ng partial operations. Ayan, susubukan namin. Tinitingnan lang namin kung saan kami pwede mag-partial operations. Kasi hindi po tulad ng mga riles na upgrade. Ito po ay ilalim. Kapag nag-partial operations kami, na hindi naman kami nabigyan ng labasan o estasyon sa taas, baka nasa loob na lang po yung pasahero natin nasa ilalim. Pero kapag natapos po itong buong linyang to, which is 33 kilometers po, ang target namin sa around 2031 or 2032, ang makikinabang po dito, everyday po around 520,000 passengers per day. At ang Valenzuela, papunta po sa naiyan natin. Ngayon po, kapag gumagamit kayo ng sasakyan o magko-commute kayo, abutin yata kayo ng 2 oras, swerte na kayo noon. 2 to 3 hours. Pero ito po, pag natapos po to, siguro 40 minutes nasa Terminal 1 ka na, 2 or 3. Ayan. Naku, Secretary Bano, sir. Marami pa kami sanang itatanong sa iyo, kaya lang Kaso alam mo, ang aga-aga ni Secretary dito sa office. Nauna pa sa atin. Pala andito, ha? Ayan. Abay, di pa ako naliligo niyan. Andito ka na. Paaga lang. Ayan. Secretary Bano, sir, Juste Aguina Apo, at sana nga itong mga proyekto mo sa DOTR, ayan, matapos sa lalong madaling panahon. At sana kung di man matapos, dahil sabi nga matagal talaga yung project na yan, sana itutuloy ng mga susunod na administrasyon. Ayan. Agyaman na kunay po Manong Deo, Juste Aguina, Sister El, salamat din po. At salamat sa pagkakataon po. Welcome, Secretary Sir. At dahil batang-bata ka pa, marami pang magagawa para sa bayan. Para sa mga taga-tubig. Huwag sana kayong mapapagod. Ayan. Pwede natin siya na N+ Gold. Ayan. Alam mo, Secretary Sabay-sabay, Bano.
Sa loob na ilang dekada ng serbisyo sa pagbabalita ng iyong lingkod, ha? Parang si kapatid Ditas, ha? Patunay ako na mahalaga ang malakas na resistensya. Sa araw-araw, malaking tulong sa akin ang N Plus Gold. Ayan si Apo Artugade. Ayan, para hindi lang poktanjo ang iniinom. Isang adult nutritional powder drink na especially formulated para sa healthy aging at daily nourishment ng katawan. Malaking tulong ito kaya ang iyong lakay at aktibo-aktibo pa sa pagtatrabaho. At nakakasabay pa ako sa mga kapitbahay kong millennials sa pagja-jogging. O saan ka pa? Ayan, sabay mo rin si Mrs. Mr. Banoy, ha? Ayan, mag-N Plus Gold din. Kasi full pack sa vitamins and minerals ang N Plus Gold. Taman-tama sa pangailangan nating katawan. Lalo kapag tayo po ay nagkakaedad, kapatid, ha? Ayan. Kaya mga kuyang, mga ateng, ayan, mahalagang alagaan ang ating mahal sa buhay. Kaya dapat inaalagaan din natin ang ating mga sarili. Kaya pag-uwi nyo mamaya, pag-uwi mo sekretary sa Tugigaraw, dumaan ka muna sa Mercury Drug na malapit sa inyo at mag-uwi sa mga magulang ng N Plus Gold. Yan ang tanda ng pagmamahal. Anong oras na just Secretary Banoy, sir? Ayan, oras. Time check is madi ako meteorolokon 9:16 AM. 9:16 AM. Ayan, Secretary sir, pag nag-retire ka, pwede ka na rito, ha? Mag-sideline dito sa DCRH. Oras 9:17 na. Ayan, take it away. Standby Let Narcisa. Ano ang latest sa Malacanang? Standby Raymond Dadpaas. Ayan. Ano ang latest kay Senator Pio at Senator Alan? Standby manang Milky Rigona. Lakay, ang dami nagre-react sa ating YouTube channel. Ipahabol ko lang. Sabi dito, actually nababasa ko. Ano Isasama daw nila sa listahan ng mga senador sa 2028 si Secretary Banoy. Aba, maraming kamag-anak, ha? Siguro taga-Tugigaraw ka ganyan yan. Marami nagko-comment sa YouTube. Lakay Baka si Secretary Artugade yan. Ayan. Apo Secretary Art, ayan, kumusta ka na, ha? Ayan. Di batiin na lang muna natin happy birthday si Aling Lydia sa Lechon. Happy birthday, Aling Lydia. Ayan, magpapakain daw siya ng lechon na cholesterol-free. Ayan. Nagja-jogging na, ang nagja-jogging na lechon. At happy birthday din kay Congressman Bong Tebes ng TGP Party List. Ay, happy birthday, Kong. At batiin ko rin ng happy birthday si kumpadre, si classmate, JJ Romualdo. Ayan, happy birthday Congressman JJ Romualdo ng Camiguin. Ayan, binabati ni parang Manny Garcia. Ayan, classmate Boy Pexon. At happy birthday din kay Engineer Nora Gutierrez ng Davao. Lani Redublo de Jesus ng Malolos, Bulacan. Eric Nunez ng Gelatin Blade. Aba, mula ko yung John Payong-Payong. Lolo Octavio Natividad, kasing edad ng DCRH. 87 years old, Sister L. Diyan sa Angono, Rizal. At happy birthday din kay Brian Ray Taron. At ganun din kay Franca Tapay. Ay, Lolo Franca, batang-bata, ha? Halos kasing edad ni Manong Johnny, 93 years old, ng San Roque Alamino sa Laguna, mula kay Mr. General Edwin Ernie. Standby Let, standby Raymond, standby Milky. Susunod na kayo, promise. Oras, Sister L. It's 9:19. Ang oras ay Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan Sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dungit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Ang galing-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS.
tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya. Wow. White Rose. White Rose Papaya. Wow. White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Hello, I'm Enteng Perez. I live here in Vegas and I'm a concert promoter. I could sustain this fabulous lifestyle in Vegas, not only have a fabulous job, but I have a fabulous healthy lifestyle. Number 1, good diet. Number 2, I have a good healthy regimen and routine. And of course, the most fabulous of them all is MX3 capsules and coffee. I love it. MX3, dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Champion na milyonaryo pa. Pagkakataon mo na namang manalo ng 1 million pesos tax-free. Dahil eto na naman ang champion na milyonaryo pa. At ngayon, may papremyo na rin kami para sa inyong mga suking sari-sari stores. Ilagay sa isang malinis na papel ang iyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Maaari din ilagay ang iyong suking sari-sari store at ang kanilang address at contact number. Ilagay sa isang white legal-sized envelope. Nakipag na rin man sa mga required proof of purchase o POP. Ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers o mga pouch ng mga sumusunod na makikita sa official website and Facebook page ng Champion na Milyonaryo Pa, Champion Bar, Champion Powder, Champion Liquid Detergent, Champion Fabric Conditioner, Champion Dishwashing Liquid at Champion Dishwashing Paste. At sa labas ng envelope, ilagay ang Champion na Milyonaryo Pa, ang POP na ginamit at ang MBC radio station na iyong pinakikinggan. Ihulog ang iyong entry sa mga drop boxes na matatagpuan sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. 1 million pesos tax-free ang pwede mong mapanalunan sa Grand Draw. Libo-libong piso ang ipamimigay sa mga weekly draws na gaganapin sa mga MBC stations nationwide. At may pa-champion gift box pa para sa iyong suking sari-sari stores. Champion na Milyonaryo Pa. Brought to you by Champion. Walang gimmick, tapat po sa inyo. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa. Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm Fabcon. Bangong kumaka-bloom. Tanggal amoy kulob sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumaka-bloom sa charm. Charm Fabcon. ACS.
Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Oras, Sister L. Secretary Banoy, nakaalis na. Standby, Leta Narciso Malacanang. Iginit ang maigting na kampanya ng administrasyon kontra karahasan. Ayan, sana mas paigtingin niyo, Mr. President, kampanya laban sa korupsyon. Ayan, korupsyon at korupsyon pa. Ayan. Para yung mga bilyones, trilyones na pera ng bayan, hindi po ninanakaw, ha? Napupunta sa mga gandang programa, ha? Standby man ang Milky Rigunan, standby Raymond at Paas. Ala, Senator Alan Peter Cayetano. Todo depensa sa paratang ni Senator Panfilo Ping Lacson na nanghi siya ng ceasefire. Alaga. Standby man ang Milky, ha? Petition na itigil ang 85 pesos wage increase sa Metro Manila. Tinawag na height of corporate greed ng Trade Union Congress of the Philippines. O nga, ha? Ito nga, ikaw, Mr. Regis Romero, ha? Ng ano ba? R2 ba ito? Ayan, R2. Ayan. R2. Ayan. Teka, yung tatay na ba ito o yung anak? Ayan. Check natin lakay. Abay, sobra naman kayo. Ngayon lang magkakaroon ng wage increase. Ito naman si Judge Achilles. Ayan. Naglabas naman ng tro. Ayan. Ang bihira ka, Judge, ha? Ayan. Magalit si Chief Justice Alex Jesmundo sa'yo. Oras, Sister L. It's 9:27. Ang oras na yan ay hatid sa inyo ng Wala nang paghimi. I'm Jovi Kalmov. Currently, I am the Vice President for NAFA, which stands for the National Federation of Filipino-American Association for the state of Arizona. In order for me to perform very well, I really make sure that my physical and spiritual wellness is really in order. And of course, the help of MX3 capsule. This is the secret. MX3, dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calefabcon, amoy nakaka-joyful.
maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Ating mga eksperto dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS, trending and isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point of View. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy, Bawal Yan. Pilipino, dito lang sa DZRH. Massive entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point of View. Angel po si Angelo Palmones sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on! Good morning, Lakay! Good morning, Sister Ann. At good morning. Magandang mainit na umaga. Angel po si Angelo Palmones sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming Sa salamat. Pilipinas, una sa Pilipino. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Mga listeners natin. Sabi nung ating viewer Lakay sa YouTube channel. Ang username niya ay Whiskey1431. Ba't whiskey yan? Na dapat brandy yan. Sabi dito, dito naman sa stasyon na to, sandamakmak na commercial. Madami pa commercial kaysa sa binabalita. Yan ang mahirap pagka naging number 1 eh. Tsaka lifeblood po namin. Ayan. Paano po kami niya? Pasensya na po, malapit na ang Pasko. Pero we are very grateful Lakay sa ating mga advertisers. At siyempre sa ating mga listeners. Yes, na hindi tayo iniiwan sa ere, Lakay. Marami tayong commercial, ayan andyan pa rin sila. Yes, thank you. Oras, Sister L. It's 9:33. Oras na pa, alamin natin ang latest mula sa Malacanang. Asama ang Pangulong Bonget Marcos ngayon. Siya ba ay out of town na naman? Alamin natin Lakay, pero ang Malacanang iginiit ang maigting na kampanya ng administrasyon kontra naman sa karahasan. RH14, Leth Narciso. Oo nga pala, ba yung teacher naman sa sa Aklan ba yun? Ginulpi ng estudyante? Yung pinagsusuntok. Oo, bira. Kasi alam ko yun. Bukod doon sa magkapatid, iba yun. Iba pa yung sinita may hikaw. Oo, yung hikaw, iba pa pala yun. Ito bago na naman. Bago ba ito Lakay? Alamin natin ang detalye. RH14, Miss Leth Narciso. Miss Leth. Sister Ella Lakay, binigyang diin ng palasyo na maigting ang paglaban ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos sa lahat ng uri ng krimen. Pahayag ito ni Palace Press Officer Claire Castro matapos sabihin ni Vice President Sara Duterte na sa Pilipinas ay maaaring umupa ng gunman sa halagang 5,000 piso. Buwelta naman ni Castro sa Vice Presidente kung ito pala ay may nalalaman tungkol sa ganitong bagay, sana ay tumutulong siya para mapigilan ang ganitong gawain kahit man lang sa pagbibigay ng datos imbes na maging promotor pa sa pagkausap ng asasin. Katwira ng Palace official, matagal ng opisyal si VP Sara at naging presidente pa ang kanyang ama pero hindi nasawata ang sinasabi nitong talamak na karahasan sa bansa. Samantala Lakay ngayong araw ay nakablock ang... Baka ano lang naman yun, hyperbole. Ayan. Kasi Hyperbole.
Kasi mag-asawa Ayan, ganyan sige, pagka inaaway niya, hiwalayan ko yan. Yung ganyan, ha? Ang awa-awa niya, manchichik siya. Uupa ko ng gun for hire. Yun daw ay ano lang naman lakay. Kung manchichik si second gentleman Attorney Man Scarpio, ha? Order ko lang naman dyan The order is dead or alive. Uy! Joke lang. Joke lang yun. Okay, proceed, Miss Lanta. Lakay ngayong araw ay nakablock ang schedule ni Pangulong Marcos para sa private meetings at personal appointment. Wala siyang out of town ngayon, ha? Ayan. Wala siya ngayon. Ditong nakaraang mga araw kasi lakay ay lagari ang presidente. So ngayong araw ay siguro schedule niya ay private. Siguro kinakostat yung mga kaibigan, mga advisors dyan. Kasi grabe pala ito si Presidente. Sabi na aking bubit mislet, ha? Pati away-away ng mga opisyal sa gobyerno. Ayan. Abay, siya pa ang namamagitan. Parang ama ng talagang tatay. tatay talaga. Pinagsasabihan sila, ayusin nyo yan. Ayan. Away-away ito kayo. Ayan. Hindi po. Tigil, tantanan nyo yan. Pati pala yun pinapakialaman ng presidente. Bira. Huwag naman kasi yung mga makukulit. Huwag na kayo mag-away-away. Dagdag pa Sa bagay na. Nakaka-apekto rin kasi sa kanilang performance. Halimbawa, tama ka. Ayan. Hindi sila mag-uusap. Katulad mga nag-aaway-away ng mga congressmen. Ayan. Yung mga senador, hindi na yata, matatanda na raw sila. Mga cabinet members, mga ganyan. Ayan. Okay, so Malacanang lang siya ngayon, Miss Let. Hindi binanggit lakay kung sa Malacanang, basta private meetings at personal appointments. Personal, ha? Ayan, mamaya, ha? Ayan. Ano naman yun? Ingat siya, baka maalarekto siya, ha? Grabe naman yung ha? May plano pa lang gano'n. Gusto rin set up si Secretary Ralph Recto. Bakit? Ba chick boy ba si Secretary Recto? Ha? Ba't papainan ng magandang chicks? Ayaw ni Ate Bin ang ganyan, ha? Ayan. Siguro natin kung magre-react dyan si ES. Siguro Congressman Art Atade, siguro nung araw. Ayan. Pwede ba? Di ba? Di ba, Art? Ayan. Gusos, ha? Ayan. Dami mong alam. Hamig pa ni Ate B, ha? Sige na, baka saan pa tayo mapunta. Oo nga, lakay. Okay, sige, Miss Let. Balik sa inyo, lakay at Sister L. Report mo lakay man ng Milky, standby Raymond. Ayan. Ang petisyon naman ay hinto ang 85 pesos na Metro Manila wage hike. Tinawag na the height of corporate greed. Ayon po yan sa Trade Union Congress of the Philippines. May nagpaalala sa akin kaya lakay. Kaya ang nung dineclare ni Marcos ang Marcelo, tinake-over ng gobyerno ang Meralco, ha? Kasi masyado silang greedy. Ganun ba? Ganun pa rin ba? Ayan. Pero grabe naman kasi tulaka, 85 pesos na lang. Si Boss Manny B naman, ayan, ayaw mabawasan yung kanilang kita. Yung dinideclare ng kita ilang bilyon yun. Kailan ba yung nakaraan? 20-something billion pesos. Ayan, yes. Ay mabawasan ng dapat naman kasi wag masyado, moderate lang, moderate. Moderate your grade. Ayan. Okay, But sige. anyway, puntahan muna natin tong sa issue ng wage hike. Dahil syempre lakay gustong to ng mga manggagawa. Alamin natin ang detalye mula kay RH12 Milky Rigunan. Manang Milky. Lakay at Sister L, kasuklam-suklam na barya na nga lang at tulugan pa ang ipinagaloob sa mga manggagawa, nagpetisyon pa sa korte. Reaksyon to ng Trade Union Congress of the Philippines matapos ipetisyon sa Pasig RTC na sustindihin ang implementasyon ng 85 peso daily minimum wage increase sa mga manggagawa sa Metro Manila. Ang House Deputy Speaker Raymond Democrito Mendoza ng TUCP Party List may tuturing ito na the height of corporate greed and desperation at katunay ng kawalan ng malasakit sa ating mga manggagawa.
Sabi ni Mendoza, ang unang 60 pesos na dapat sana ay nasa bulsa na ng ating mga manggagawa ngayong buwan ay gusto pang bawiin sa pamamagitan ng korte, gayong ang balanse na 25 pesos ay sa susunod na taon pa. Gate ng TUCP, hindi dapat ipagdamot ang aumento sa sahod nang dahil lamang sa dalawang employer na malinaw na walang pakialam sa kanilang mga empleyado. Ang nagdesisyon sa korte ay ang Redicon Trading and Construction Corporation at ang R11 Builders Inc. Ako si Neil Creguna nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Grabe naman tong si Regis Romero. Ayan. Yung tatay ba yun o anak? Ayan. Tatay yan lakay. Yung tatay. Yung anak niya, di ba si ano? Si Congressman dati, si PBA Party List. Oo. Ayan. The third yata yun. The second to, di ba? Yung tinutukoy mo lakay. Ito yung tatay. Yung tatay. Yung nakidnap na abusel sa Palawan. Ay, si Regis ha, wala kang kadala-dala ha, baka mamaya huwag kang, ayaw mo na yan lakay. Kalmahan mo lang, Friday naman. Sabi daw pumunta sa abroad wala ka. Ano lakay? Paalam, pumunta sa abroad. Ayan. Tapos? Ayun pala, pumunta ng Palawan. Ayan. Tapos doon. Kasama si Babes. Ayan. Ibang Babes. Ayan. Eto na muna lakay, punta natin ang report ni Tina. Secretary Justice CJ, sabihan mo itong si Judge Achilles Bulawitan ng Pasig RTC. Ayan. Bakit? Siya nagpalabas ng status quo anti-order Ayan. O nga pala, Note Professor Robert Pua, ayan. Yung sweldo ba namin, pre, binawi mo ba yung dagdag na 85 pesos? Ha? Sweldo ngayon. Baka mamaya. Oo nga, sweldo ngayon. Baka mamaya dahil sa order na yan. Oo nga, epektibo na yun nung nakaraan, di ba? Kaya nga, 25. Ayan, July 25. So kasama na yun sa computation. Kasama? Ay, hindi na lakay. Tingin ko hindi na inabot ng cut-off. Ganun ba? Yes, kasi may cut-off tayo. Nasa bangko na ba? Nasa ATM na? Tinitina ko yung paano yung payroll lakay kasi baka mamaya di pa natin nako that's a petition ni Regis Romero at decision ni Judge Bulawitan baka mamaya ibawas sa sweldo natin next payday kung hindi pa pumasok walang ibabawas lakay gano'n pero kung naidagdag na ibabawas sa next payday. Tingin ko naman hindi na ibabawas. Report mo na kay Raymond at Paas. Asa si Raymond? Punta na lang natin mamaya ang Senado lakay. Si Tina muna, ilang mga manggagawa sa Maynila. Usapan pa rin to lakay sa sweldo. Dismayado naman sa naun siyaming aumento sa sahod. RH9, Tina Nolasco. Tina. Lakay, Sister L, labis ang pagkadismaya ng ilang mga pribadong manggagawa dito sa Maynila kasunod ng pagkabinbin ng ipinangakong 85 pesos na aumento sa minimum wage sa National Capital Region. Ito ay matapos maglabas ng Temporary Restraining Order o TRO ang Pasig City Regional Trial Court upang pansamantalang pigilan ang pagpapatupad ng nasabing dagdag sahod. Sa panayam ng DZRH sa ilang manggagawa at commuter sa Avenida Bus Terminal sa Santa Cruz, Maynila, ipinaabot ng mga ito ang kanilang sama ng loob sa biglaang pagbabago sa pangakong aumento sa sahod. Gaya na lamang ng isang casino worker na ating nakapanayam na ikinagulat ang desisyon dahil nakapirma na sila para sa ipinangakong taas sahod noon pa July 25. Pakinggan natin. Ano lang ma'am, nag-expect lang din po kami, lalo na kami, nakapagpirma na kami ng expected namin na effective po kung kailan tataas yung sahod na magtataas ng minimum kung hindi rin po nila itutuloy. Kumbaga parang pinasa po nila yung mga kababayan natin. Sister L, lakay nangihinayang din ng isang BPO worker dahil malaking tulong sana niya ang karagdagang kita para sa mga minimum wage earners sa gitna ng mataas na bilihin. Pakinggan natin. Kahit nasa private sector ako kasi parang sa mga manggagawa na kailangan po kasi ngayon dahil sa taas ng bilihin. Para sa akin is malaking tulong po yun. Kung hindi po nila itutuloy yun, mas marami pong magugutom para lang po sa akin.
Samantala, Sister El Lakay, lumalabas din sa ating mga nakapanayam na may ilang mga manggagawa pa rin gaya ng ilang mga factory worker at empleyado sa ilang construction industry na ating nakapanayam ang hindi pa alam na naunsyami ang inaasahan nilang dagdag sahod. Ito si RH9 Tina Nolasco para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Tina Nolasco. Standby, Raymond Dadpaas. Abay, ano ang latest kay Senator Ping at Senator Alan Peter Cayetano? Pero alam mo, Attorney Cornelio Samaniego Diskaya III, Noble Greg Cayabyab, Engineer Sunny Mondehar, ay good morning kay Kuyang very worshipful Robin Go ng Kutang Bato Masonic Lodge dyan sa Cotabato, Noble Tom Angeles, Noble Ray Tumampo. Abay, kailangan ni sa mga nag-aaway-away ng mga opisyal ngayon, ayan, ay dapat ay magbati-bati na, ha? Ayan, kahit walang ceasefire. Kailangan natin dito ay natural na pagmamahalan para everybody happy, di ba? Natural na kalagayahan. Kaya kailangan Cesar Bautista, ayan, Noble Ray Cayabyab, express love naturally gamit ang honeymoon tea. May tagla itong natural herbs na tumutulong upang maipadama at maipakita mo yung pagmamahal sa natural na paraan. Ginigising nito ang init na yung damdamin, making its night honeymoon. Ang honeymoon herbal tea, Senator Idol Rafi Tulfo, mabibili sa mga suking butika sa halagang 90 pesos bawat sachet. Mabibili sa Mercury Drug, Watson, sa Southstar, TGP, Generica at iba pang butika. Kaya Secretary Ralph Recto, Congressman Leviste, ayan. Congressman Kiko Miao Miao Barsaga, ayan. Subukan na ang honeymoon herbal tea para express love naturally. Sandali lamang, Raymond, standby sa iba pa mga reports. Oras, Sister L. It's 9:47. RH number 1 na naman. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Good Better News, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. NBS, trending and viral show, nakahandang sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hataw. Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Ayan ang kabuuan natin palatuntuan ng break time. Sabay niyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa Sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang basta good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Sa pagbabalik
Bumabalik tanaw sa 87 taong legasiya ng DZRH na pagtagumpayan na ng kauna-unahang himpilan ng radyo sa Pilipinas. Ang iba't ibang pagsubok, kabilang na ang bangungot noong panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig. Impormasyong naihatid ng himpilang KZRH ang siyang naging kaagapay ng mga Pilipino at nakasama hanggang sa nakamit ang kalayaan. At nang muling mapas sa kamay ng mga Pilipino ang kasarinlan, nagbukas din ang panibagong yugto para sa himpilan. Mula sa KZRH na kalaunay naging DZRH, ang mga balita at impormasyon ang nagsilbing gabay ng mga Pilipino. Naging hudyat ito ng panibagong simula at patuloy na paglago, kasabay ng pagsilang ng mga programang nag-iwan ng bakas sa kasaysayan at sa puso ng bawat Pilipino. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Then that is my end. Tumutok sa pinaka-importanteng paglilitis ng impeachment court ngayong taon. The Impeachment Trial of Vice President Sara Duterte. A DZRH Special Coverage. Kasabay ng mga hamon at pagbabago sa paglipas ng panahon, nananatiling tapat ang DZRH sa paghahatid ng serbisyo sa publiko. Mas pinalawak ang pagpapaabot ng balita at impormasyon, hindi lang sa radyo, kasama na rin ang telebisyon, live streaming at social media para ihatid ang mga kwentong makabuluhan at napapanahon saan ka man naroroon. Mula noon hanggang ngayon, mananatiling kaagapay mo ang DZRH, naninindigan sa paghahatid ng katotohanan at sa paglaban sa patuloy na pagkalat ng disinformasyon at sa pagyakap sa makabagong teknolohiya at sa patuloy na pagsulat ng kasaysayan, mananatiling kasama mo ang DZRH saan ka man sa mundo. Abangan this Saturday. Hi! Kami ang Maymay! And you're watching Scene Zone! It's spaghetti! So doon naman tayo sa first impressions. Ayan na. Akala ko ikaw you're the mean girl. Like, gano'n. Defend yourself. Tanggap ko naman. Ale-alembong sumayaw. Alembong. Ale-alembong gumalaw. Ay, 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 ay. Alas 12 ng tanghali, dito lang sa DZRH TV. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo ng magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on! Nine, good morning, Lakay. Good morning, Sister Ann. At good morning. Magandang mainit na umaga. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo ng isang magandang umaga. Maraming salamat. Pilipinas, una sa Pilipino. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes.
ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS. Trending and isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Pilipino, dito lang sa research happening sa trend, match of entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. The Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. TNVS. Trending and Viral Show. Nakahandang Sa ating balikan mga kaibigan sa Rapido Hataw. Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Yan sa ang kabuuan natin palatuntunan ng break time. Sabay niyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming salamat. buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong. Thank God it's a Friday! Chichil lang si Sir L. Yes, Oras si Sir L. it's 9:56. Ayan, oras na para alamin natin ang ceasefire. Eto na lakay, dahil si Senator Alan Cayetano todo depensa sa paratang ni Senator Ping Lacson na nanghingi siya ng ceasefire. RH28, Raymond Advaas, lakay Raymond. Whispering hope. Mayor. Proceed, Raymond. Mayor at Ilaeng, todo depensa sa Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano sa pinalutang ni Senador Panfilo Ping Lacson na siya ay nanghihingi ng ceasefire sa kanilang bangayan. Sa kanyang FB Live, maring itinanggi ni Cayetano na galing sa kanyang mungkaing magkaroon ng ceasefire. Di ng senador, galing sa ibang mga senador na kumakausap sa kanyang salitang ceasefire upang matigil ng bayan ng mga senador. Ito ay dahil sa mga senaryo na kanilang ipremisinta na maging epekto sa Senado. Kapag magpapatuloy ang bangayan ay ilan sa mga posibleng mangyari ay ang tuluyang pagbagsak ng tiwala sa Senado, lumakas ang panawagan na magkaroon ng charter change upang buwagin ang Senado at mawala sa focus sa isyu ng mga katiwalian. Sabi ni Cayetano, ayaw niyang mangyari ang mga nabanggit, ngunit hindi umano ito takot sa anumang investigasyon. Basta patas lamang. Muli nitong iginit na walang mga ghost project sa Taguig at kung may akusasyon ay dapat specific kung anong proyekto. Depensa ng senador, marami sa mga infrastructure projects sa Taguig gaya ng mga kalsada ay hindi lang pinakikinabangan ng mga taga-Taguig, kundi pinakikinabangan din ng mga residente mula sa ibang mga lugar. Una nito'y nagparinig si Lacson na may humihingi ng ceasefire ng pabulong matapos maghamon ng gera. Hindi nito tinukoy si Cayetano, ngunit malinaw na ito'y karugtong ng kanyang akusasyon na may mga maanumalyang infrastructure project sa Taguig. Ito si RH28, Raymond Advaas para sa DZRH, so una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Raymond Advaas. Parang ang ano dyan ang background dyan, Sister L. We will rock you. Ay, naka talaga. Ang iinit. Antitindi ng mga banatan. Akala ko naman lakay, mananahimik na eh. May biglang umusok na naman. Nako. We will rock you. Samantala, report mula kay Don Carlos Pobre. Your business is our business. Para sa ating balitang negosyo, gas supply deal ng Malampaya at South Premier Power Corporation, posibleng maibaba ang singil sa kuryente. Balitang negosyo ni Don Carlos Pobre. Don. Pumirma ng Natural Gas Supply Arrangement ang Prime Energy sa South Premier Power Corporation o SPPC sa loob ng higit 5 buwan na. Susuplayan nito ang 1,200 megawatt sa Iljan Power Plant sa Batangas kung saan kukunin ang supply sa Malampaya Gas Field na pagmamayari ni Tycoon Enrique Razon Jr. Dahil dito, posibleng mapababa ang singil sa kuryente ng 0.36 centavos kada kilowatt hour sa mga konsumera. Layunin ng Prime Energy na magamit ng gusto ang Malampaya Gas Field sa pagsuporta nito sa sektor ng enerhiya sa buong Luzon.
Tatagal ang kontrata ng dalawang kumpanya simula sa September 1, 2026 hanggang matapos sa February 25, 2027. Sa iba pang balita, nagsara ang palitan ng piso kontra dolyar kahapon sa halagang 61 pesos at 56 centavos kada US dollar. At yan ang balita sa mundo ng negosyo. Your business is our business. Ito si Don Carlos Pobre ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Your business is our business. Maraming salamat, Don Carlos Pobre. Pero sabi nating business correspondent, Mr. Michael is my guy. Hi, Ninong MG. Sa opening ng trading ng foreign exchange, nagbukas sa palitang 61 pesos and 40 centavos per dollar. Grabe, taas pa rin lakay ng dollar. Hina pa rin ang peso. Kaya tag mo yung dollar mo, ha? Ayan. Di actually bumaba nga eh. Ayan, medyo tumatag ang piso, ha? Pero ayan. kasi lakay, hindi yata bumababa sa senior citizen eh. Ayan, at hindi lang yan. Abay, may unang announcement ang Department of Energy na may rollback next week. Mukhang hindi matutuloy. Mukhang tataas na naman. Abay, o nga pala, Director Rino Abad, ha? Ayan, abay, may mga gasoline station na naman na hindi na nagbebenta ng diesel. Oh, bakit daw lakay? Ano yung reason sa'yo? Mukhang ine-expect na may oil price increase na naman next week. Ano yan, iniipit? Ayan, hino-hold. Grabe Ayan, naman yan. Kaya siguro Secretary Sharon Garin, ha? Abay, Director Rino Abad, mag-sample naman kayo ng mga gasoline station na nagsasamantala. Ayan. Sante din na nga ng problema. Ganyan pa yung gagawin. Abay, Biyernes pa lang. Hino-hold na eh. Martes pa ang ano. Ilang araw pa yung lakay. Ang bihira kayo. Sana naman magkaroon tayo ng puso sa ating kapwa Pilipino. Kaya siguro, Mr. President, ayan, buti pa nung parang ng tatay ninyo. Ayan, abay, sabagay, kukunti ang gasoline station ng araw ngayon. Ang dami-dami na bawat kanto meron rin kasing sasakyan lakay. Pero kahit na, ayan, dapat mag-sample, ha? Yung mga, hindi pa pwedeng ganyan-ganyan lang. Kaya nga, dapat magsara. Ayan, noon ang chinecheck naman nun Sister L, yung calibration ng mga pump. Kasi parang timbangan sa palengke nadadaya kasi. Ayan, pero wala na yatang mukhang wala na ngayon naman. Kasi yung digital na. Makikita mo na rin dun sa hindi na yung timbangan na kilo na may pabigat pa. Hindi yan yung mano-mano lang. Mano-mano na. Gaganon pa sa lalampas sa guhit. Hindi ka isang guhit pa. Kung medyo malabo-labo mata mo, nadaya ka na. Ay, nako. Moderate your greed. With a bilis na oras. Pero sigurado ka, ha? Ayan, yung 85 pesos na isama na sa sweldo natin. Hindi ko pa sure lang kayo eh. Robert Pua, ayan, pre. Ayan, walang bawian, ha? Attorney Reds, ayan, Boss June. Ido-double check natin lakay. Kasi ang alam ko, di ba, na-implement na. Tapos, kawawa lakay. Kawawa naman. Pero itong si Regis Romero. Dapat dyan, At saka itong si Judge Achilles Bulawitan. I-bash. Charot lang. At yan po mahibigan ng kabaran natin ng ating palatuntunang damdaming bayan. Ako po si Deo Macalma. Sister Al po, Elaine Apit Manalo. Stay safe. God bless. Gusto ko yan. Take two nga. Na naman. Ayan. Sabi Elaine Apit Manalo. Ayan. Kaya sabi tuloy ni Noble Greg Kayab-Yab ang sexy na naman ng suot ni Sister L. Sleeveless na naman. Hindi mo pinansin yung ko ngayon. Yung bulaklak na bagong dilig. Bagong dilig din yan. Kaya ganyan. Parang lantana. Hindi yan lantana. Eric pa yan. Bye! Happy weekend everyone! Operation Tulong Wonder Woman. May binuhan susunod na. Oras, 4:00. He's my brother. This time check. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha.
at di masakit sa kamay.